Kumusta na po ang lahat? Andito na naman po ulit si Teacher Carla para magbigay sa inyo ng magagandang tips sa ating mathematics na subject. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang concepts of ratio and proportion and different types of proportion. So bago po tayo magsimula, shoutout po kina Sander TV at Arlene Lumukso. Salamat po sa panonood. Nawa ay tayo po ay marami pa ring matutunan sa ating susunod na lesson. Handa na po ba ang lahat? Simulan na po natin. Pagbabalik tanawan po natin ang salitang ratio. Ano nga po ba ang ratio? Ang ratio ay comparison of two or more quantities. Ang example po nito, isang triangle. Ikukumpara natin ito sa dalawang circle. Again, ang ratio ay comparison of two or more quantities. So, ang example ko ay triangle at circle. Sa isang triangle daw, dapat daw may dalawang circle. Okay? So, ibig sabihin nito, kapag naging dalawa ang triangle, ito ay naikukumpara natin sa apat naman na circles. Huwag malilito doon. So, kung pinag-usapan naman natin ay ang tatlong quantities, halimbawa, isang square is 2, isang circle is 2, dalawang triangle. So again, ulitin ko. 1 square, 1 circle, at dalawang triangle. Ginagamitan natin siya ng colon. So, 1 is to 1 is to 2. So, yun ang kanyang ratio. So, kung madadagdagan ang ratio na ito, ibig sabihin, kung dalawa ang square, sa palagay nyo, ilan ang circle? Tama, dalawang circle. At ilang triangle? Dalawa rin ba? Hindi na. So, kailangan apat ang kanyang triangle. Nauunawaan ba mga bata? Very good. So, sunod na tayo. Ang proportion naman ay two or more ratios that are equal. So, paano nga ba yun? Example natin kanina ay triangle at saka ang circle. So, ang ratio natin ay 1 is to 2. 1 triangle is to 2 circles. At masasabi natin na ang proportion kailangan 2 or more ratios. So, paano natin gagawin yon? Ang ratios daw ay equal, so gagamitan natin ng equal sign. So, ano nga ba ang equal na ratio dito sa dalawang ito? So, pwede nating ilagay dalawang triangle is to ilan nga bang circle? Tama, 4 circles. Okay? So, again, 1 is to 2 or 1 triangle is to 2 circles. Equal daw yon sa ratio ng 2 triangles is to 4 circles. Walang malilito doon. So, another example pa natin. 1 circle is to 2 triangles ay equal sa 2 circles is to 4 triangles. Okay? So, walang malilito doon. Halimbawa naman, mas marami pa sa dalawang ratio ang pinag-uusapan natin. So, lagyan natin ng numero. So, 1 is to 2 ay equal daw yon sa 2 is to 4 at equal din yon sa 3 is to 6.
So, since pinag-uusapan na rin natin ang proportion, tandaan natin, dalawa ang paraan ng ating pagsulat ng ratio. Yun yung column form, at yung susunod ko namang ibibigay sa inyong given ay para doon sa fraction form. Example daw ng proportion ay 2/3 is equal to 4/6 at equal din sa 8/12. Walang malilito doon. So, yun ang mga example natin ng proportion. So, let's continue. Isang example natin ng proportion ay 3:4, equal daw yon sa 6:8. So, ano nga ba yung parts ng proportion? Una, ang tandaan natin, ang equal sign na nagsasabi sa atin na ang dalawang ratio na ito ay equal. So, yung mas malapit sa equal sign, yung 4 at 6 ay tinatawag natin na means. At yung nasa labas naman ay tinatawag natin na extremes. Okay? So, wag maglilito doon. So, may mga paraan tayo para malaman natin na ang proportion ay talagang equal sa isa't isa. So, tingnan natin. Meron nga tayong tinatawag na means. Pag daw na i-multiply natin, ang means, yun ang 4 at saka ang 6, o yung product ang kukuhanin, kailangan daw parehas or equal sa product ng extremes. Tingnan natin kung tama. So, 4 times 6 ay 24. At 3 times 8 naman ay 24 din. So, dito natin na i-prove na kapag sinabing proportion ang dalawang ratio, kailangan parehas sila ng product, ang means at saka ang extremes. At na-prove natin iyon sa ating ginawang proseso. Another example natin, 3:4 equals 6:8. Teacher, parehas lang naman po yung kanina. Tama ka. Ang pinagkaiba lamang naman dito ay kung paano mo siya naisulat. Kanina, column form. Ngayon naman, fraction form. So, tingnan natin. Paano natin may prove na ito talaga ay equal? So, meron tayong tinatawag na butterfly method. So, paano nga ba yung butterfly method? Kilalang-kilala na to ng mga bata. Sabi niya, isang numerator at isang denominator ay pagmumultiply natin. So, yung unang numerator at yung pangalawang denominator. At imumultiply mo naman ang unang denominator at ang pangalawang numerator. So, product tayo. Kailangan nating i-multiply. 3 times 8 ay 24. At sa kabila naman, 4 times 6 ay 24. So, may nagbago ba? Wala po. So, ibig sabihin, ang 24 at ang 24 ay magkaparehas na products. Ibig sabihin, totoong ang ratio na 3/4 ay equal sa 6/8. Another example naman natin ay ang 1/2 ay equal daw sa ratio 2/4 ay equal ulit sa 4/8. So, tatlong ratio na ang pinag-uusapan natin. Paano natin malalaman na talagang proportion sila? So, tingnan natin. Dahil ang pagkakasulat ay fraction form, gagamitan uli natin siya ng butterfly method. So, again, ang butterfly method, ginagamit lang kapag nasa fraction form. At nasa means and extreme naman kapag nasa column form. So, titingnan natin. Paano natin gagamitin dito yung butterfly method? Una, ang unang ratio at ang pangalawang ratio ang iyong pag-multiply muna. So, numerator by denominator, numerator by denominator. Okay. So, 1 times 4 ay 4. 2 times 2 ay 4.
So, ibig sabihin, yung dalawang ratio na ito ay talagang equal. Ayan. So, doon naman tayo sa kabila. Maraming bata kasi na nagtatanong dito, Teacher, paano po yung ratio kapag 3 na? So, ganito naman yon. Ito namang dalawang ito, yung pangalawa at saka pangatlo ang iyong imumultiply. Using the butterfly method pa rin. So, yung 2 at saka yung 8 ang imumultiply mo. So, 2 times 8 ay 16. At 4 times 4 naman ay 16 pa rin. So, ibig sabihin, yung pangalawa at yung pangatlo ay equal pa rin. Ibig sabihin, dahil yung una at pangalawa at yung pangatlo ay pare-parehas na equal, ibig sabihin, ang lahat o yung tatlong ratio na ito ay equal. O tinatawag natin na proportion. Walang malilito doon. Ang sunod naman nating topic ay tungkol pa rin sa proportion. At ang proportion ay may iba't ibang klase. Yung una ay ang direct proportion. Sabi doon, one quantity increases, the other one increases. So, pwede rin yung magkabaliktad o tinatawag natin na vice versa. Kapag naman ang one quantity decreases o bumababa, ang isang quantity naman ay bumababa rin. So, paano nga ba ang example natin doon? So, naisulat ko dito ang isang example ng quantity that increases. So, halimbawa, ang ratio mo ay 1:2. Sa kabila naman, naging 2:4. Yung unang numero natin na 1, pagdating sa kabila, naging 2 na siya. Ibig sabihin, tumaas siya. Pagkatapos ang kapartner niya na 2, doon naman sa kabilang side, tumaas din. So, 2 naging 4. Okay? So, yung 1, naging 2 na siya. Ano na i-multiply natin sa kanya? Tama. Na i-times 2 natin si 1, naging 2. At, kailangan dahil dapat equal sila, yung 2, imumultiply mo rin sa 2 at ang magiging sagot ay 4. So, tama kaya na equal sila? Tingnan natin. So, 2 times 2 na means ay 4. 1 times 4 na extreme ay 4 din. So, ito yung tinatawag natin na direct proportion na kapag tumaas ang isang quantity, dapat sa kabilang side ay tumaas din. Okay? Naisulat ko ng panibago ang ating mga ratio. Ang example natin ay 2:4. Equal daw yon sa 1:2. Tama kaya? Kung mapapansin mo, wala naman akong ibang ginamit na numero. Sila-sila pa rin. Tingnan natin kung direct proportion pa rin ito. Sabi nga, si 2 ay naging 1 na sa kabila. Ano nangyari? Increase or decrease? Tama, decrease nga yun. Ibig sabihin, bumaba ang numero. At na-divide mo iyon sa 2 para maging 1. Sunod naman, ang 4 naging 2. Na-divide mo rin ba yon sa number 2? Tama, ang 4 kaparehas ni 2 na naging divide mo or na-divide mo sa 2 ay naging 2. Ibig sabihin, nag-decrease din siya. Kaya siya tinawag na direct proportion kung ano ang pagkakababa ng isang numero, ganun din naman yung para sa susunod niyang quantity. Walang malilito doon. Ito naman ang example natin ng inverse proportion. Again, ito pa rin ay example ng proportion, pero tinatawag natin tong inverse. Tingnan natin kung bakit. One quantity increases, ibig sabihin, isang quantity tumataas siya. Pero, other quantity decreases. Ibig sabihin, isa tumataas, yung isa naman bumababa. Hindi katulad ng direct proportion. Dahil ang direct proportion, kapag ang unang quantity ay tumataas, tumataas din yung pangalawa. Dito naman,
Kapag ang quantity ay tumataas, ang kabila naman ay bumababa. Tingnan natin. Ang isang example ko ay, one person can clean the room in 24 hours. So, para hindi tayo malito, isulat mo na yon. So, one person ay, anong ratio? Nakakalinis ng isang kwarto. So, isang room lang ang ating pinag-uusapan at 24 hours iyon. So, 24 hours na nalilinis ang room na pinag-uusapan. Pagkatapos naman, sabi, two persons can clean the same room in... Okay. So, kung ang same room daw na yon ay lilinisin naman ng dalawang tao, so, ibig sabihin, yung one person dito, magiging dalawa na dun sa kabila. Okay? So, two persons, ibig sabihin, mas marami na yung maglilinis. Ibig sabihin nun, pag mas marami na ang maglilinis, mas mabilis na siyang makakatama. Mas mabilis na silang makakatapos. Ibig sabihin, hindi ka naaabot ng 24 hours. Kung hindi, mas bababa na ang kanyang oras ng paglilinis. So, paano nga po ba natin makukuha ang ating sagot? Tingnan natin. Meron tayong tinatawag na work. So, ibig sabihin nun, may isang tao at 24 hours na yun nagawa. Ibig sabihin, yung 1 na tao at yung 24 hours ay iyong pagmumultiply. Ibig sabihin nun, ang sagot na 24 ay work. At gagamitin naman natin ito upang malaman natin kung ilang oras naman ang magagawa kung dalawang tao na ang maglilinis. So, tingnan natin. 24 hahatiin natin sa dalawang tao. Ang sagot ay 12. So, ang ating sagot sa ating problem ay 12 hours. Ibig sabihin nun, ang 24 hours na trabaho ng isang tao ay hinati mo sa dalawa. Ibig sabihin, yung dalawang tao kapag naglinis ng sabay, 12 hours lang nila makukuha ang paglilinis. So, walang malilito doon. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay tungkol sa partitive proportion. Kapag sinabing partitive proportion, a whole is divided into parts proportional to the given ratio. Ibig sabihin, i-consider natin na isang buo na hinati-hati depende sa ating given na ratio. So, nagbigay ako ng isang halimbawa. Olem, Carol, Nicole divided at 27 meters of ribbon in the ratio. Tingnan natin. 2:3:4 for their project. How long should each kid have? So, ang tinatanong sa atin, gaano kalaking ribbon ang ibibigay natin kay Olem, kay Carol, at kay Nicole. So, kung susundin natin ang ating ratio, ibig sabihin nun, si Olem ay ratio na 2, kay Carol ay 3, kay Nicole naman ay 4. So, wag malilito doon. Tingnan natin. At ano nga ba yung pinag-uusapan nating buo? Iyon ang given natin na 27 meters. So, 27 meters yung pinag-uusapan natin na hahati-hatiin natin into parts. Pero paano pa ang paghahati? Hahatiin mo lang ba siya sa 3? Hindi po. Kailangan mo ng ratio na 2:3:4 para mahati natin ang 27. So, teacher, paano nga po ba natin gagawin yon? Una, kuhanin ang ating given na ratio. So, yun ang 2:3:4. Nakakasunod pa ba? Okay. So, ang susunod natin gagawin ay pagsamasamahin ang given na ratio. So, 2 plus 3 plus 4. So, ang total nun ay 9. Okay. Ay, teacher, bakit po natin pinagsama-sama? Tandaan natin na i-consider natin na isang buo
ang ratio na ibinigay sa atin. Kaya natin pinagsama o nai-add ang lahat ng ratio. So, ang kabuuan daw na binigay sa atin ay 9. So, yung ating ribbon na 27 meters ay hahati-hatiin natin sa 9 na parte. So, 27, i-divide natin yun sa 9. Nakakasunod pa? Okay. So, yung 27, kapag na-divide natin sa tig sa 9 ay 3 ang kalalabasan o 3 meters. Ibig sabihin, ang isang parte daw ay binubuo ng 3 meters. Kaya, kapag tinanong tayo kung gaano kahaba ang maibibigay nating ribbon para kay Olem, ibig sabihin, 2 parte na tig 3 metro. So, ang total nun, 2:3:4. Tingnan natin, ilang metro kaya? So, that is 3 times 2, 6 meters. Ilan naman kaya para kay Carol na may ratio na 3? So, yung 3 meters na kada isang parte, imumultiply natin sa 3. 3 times 3 ay 9. Ibig sabihin, 9 meters iyon. At sa huli, para kay Nicole na mayroong 4 na ratio, ay 3 times 4 ay naging 12. 12 meters siya. So, tingnan natin kung tama ang ating sagot. 6:9:12. So, ang batang si Olem ay may 6 meters, si Carol ay mayroong 9 meters, at si Nicole ay mayroong 12 meters. Tingnan natin kung tama ang ating sagot. Kailangan, pag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, ay magiging 27 meters. 12 plus 9 ay 21 plus 6 ay 27 meters. Tama ka dyan. So, ang ating ratio na 2:3:4, ang sagot ay 6:9:12 meters. Walang malilito doon. Sana natutunan natin ang tungkol sa proportion. Tandaan yung tatlong yon: direct proportion, inverse proportion, at partitive proportion. Naway maraming natutunan ang mga bata ngayon sa ating videos. Huwag kalimutan, i-like at i-share sa iba pa nating mga kaklase para mas marami tayong matulungan. And huwag kalimutan, baka hindi pa natin nahihit ang subscribe button. Andito po ulit si Teacher Carla saying, pag matyaga, siguradong may nilaga. See you on my next video. Bye-bye!